Pang journalist ay patungkol sa gampanin sa politika ng pamilyang Dismaya. Ito ay lumaganap sa internet ngunit kalaunan ay biglang nawala. Ayon sa mga otoridad, 16 na saksak ang natupong ng journalist. Hindi pa rin matukoy kung ano ang motibo ng pagpatay rito. Kami ay nakikiramay sa pamilya ng biktima. Alam kong ako na ang susunod. Uy, sipag naman ng president na yan, no? Sobrang busy mo, di na tayo makapag-hangout, ah. Maraming beses ko na kasi sinabi sa'yo na sumali ka na sa org namin. Nice. Yo nga, boy. Ano gagawin ko dun? Ano ba? Pwede ka naman mag-pin. Oh, yo nga. Hindi ko bolo. Ay, oo nga pala. Naalala ko bigla. Napanood ba yung balita kagabi? Tungkol sa Tagalasal? Ay, nawalan journalist? Oo. Ano meron dun? Gagi. Nagpanik si mama. Sabi niya, uy, pag sabihin mo yung kaibigan mo si ano ha, mag-iingat. Journalist pa naman din yun. Hindi niya alam. Part-time Superman ka rin. Seryoso, di ka ba natatakot sa sunod na journalist cases dito sa Pinas? Eh, alam mo naman matagal ko ng pangarap na maging journalist, eh, diba? Tsaka isa, pag-graduate na tayo, maging isang ganap na journalist na talaga ako. Tsaka trabaho ng journalist na ilabas ang katotohanan. Kaya hindi ako titingin hanggat hindi ko nalalabas ang katotohanan kung ba't mawawala or bakit namamatay mga journalist na yun. Pwede talaga. I-idol kita eh. Uy, salita ko ng salita dito, di ka pala nakikinig. Wala na, ayoko na makwento. Tatampo na ako. Sorry na. Diyan marami na talaga akong iniisip. Okay ka lang ba? Hindi nakapatingin din yung cellphone mo ah. May problema ba? Wala. Okay lang ako. Diyan marami na talaga akong iniisip. Yun lang talaga. Ay! Nga pala, friend. Baka mo sa research yung gagawin ko. Ayoko nga. Yun o. Libre kita pagka 1 week. Promise. Dudo ako sa research na yan. Ilibre mo ko 1 month. Look! 1 month! Grabe naman yun! Take it or leave it. Sige ka, wala kang katulong sa research na yan. Sige na nga. Deal! Yes!
tignan mo to. Ha? May isang article tungkol sa public project na pinropose ni Mayor Hazel Dismaya na na-cancel due to unexplainable reason. Hindi ko nga alam bakit isa lang tong article na to eh. Tsaka to think na tungkol to sa isang sikat na politician. Iisa lang naman yan. It's either binayaran niya yung gumawa ng article na yan or pinatahimik niya yung mga journalist na involved sa pagkakalat ng issue tungkol sa kanya. Nice. Tara, Balo. Baka sasakit lang ang ulo natin kakahanap ng article. Talaga ba, Balo? Oo. Ha? Seryoso ka? Dami ko na nga biniling skin doon, tapos di ko naman na ginagamit. Aray ko. Maalis na po ako, may practice na po ako, baka malita ko. Oh, Mark, mag-iingat ka ha. Ikaw ilang beses na kitang pinagsabihan pero ang tigas talaga ng ulo mo. May patago-tago ka pa sa akin na mag-research kayo about sa subject mo. Pero ang totoo, mag-research na kayo about kay Mayor Dismaya. Tandaan mo, maraming matang-matang nakaupo sa Senado. Mag-iingat ka, ayaw pang mawala ng anak. Siyempre naman po, mag-iingat ako, graduate pa po ako eh. Sige na, maalis na po. May pera ka ba? Ano na po dito? Sige, ingat ka. Oo. Uy, pre! Minakalap ako impormasyon tungkol kay Mayor Hazel Dismaya. Tignan mo, marami na pala siyang pinropose na projects na naging ghost project. May mga pinupuntahan kasi siya mga lugar kasi nagpo-propose siya ng mga project na makakatulong sa mga mamamayan. Tignan mo. Diba? Kita mo? Apparently, kaya daw tinawag na ghost projects kasi yung mga pinatupad niyang clinic kasi hindi rin nagagamit ng mga mamamayan kasi kulang-kulang daw sa equipment, kulang-kulang sa tao, kaya hindi rin napapakinabangan. Grabe ka naman sa bungod mo. Wala man lang. Good morning, Sitch. Deliver kita mamaya pa uwi. Grabe naman yan! Lilibre na nga kita ng isang buwan eh. Ewan ko sa'yo. Regarding nga pala sa projects ni Mayor Hazel, ang alam ko, pupunta raw sila mamaya malapit sa lugar namin. Apparently, may bago raw tong project. Ha? Malapit sa inyo? Oo. E di puntahan natin. Mali mo may makalat tayong impormasyon tungkol sa kanya. Tara. Salamat sa pagdalo mga minamahal kong residente. Gusto ko kayong makita at mahawakan sa kamay isa-isa, kaya kahit hindi magandang panahon kanina, sumikap kong makapunta pa rin dito. Hindi na kami magpapadala sa mga mabulaklak mong salita. Panigurado, sumama ang timpla ng panahon. Kasi pupunta ka dito para lang magsinungaling. Alam niyo naman na simula pa noon, taos-puso akong tumutulong sa inyo. Bagamat madaming naging hadlang, ako ay hindi nagpatinag para lamang ako ay makatulong. Anong tulong pinagsasabi niyan? Hindi nga napakinabangan yung pinatayo niyang klinik dito. Hindi niya kasi alam na namatayan ng anak si Aling Marie dahil sa kakulangan sa tao at kagamitan sa klinik na yan. Pasabi-sabi ba sila yung proyekto nila napupunta sa pera ng bayan? Para saan ang proyekto yan kung hindi rin natin magagamit? Kung ganun, para nawalan din sa isa yung paghihirap natin. Kanya naman lagi eh. Mangangako sila tapos hindi naman tutuparin. Kailan ba ito matatapos? Bilang handog sa inyo, ako ay nagbabalak na magpatayo ng maliit na park malapit dyan sa court upang ang mga kabataan ay may lugar na mapaglaruan. Ano ba namang klaseng proyekto yan? Hindi mo ba nakikita na may iba pang bagay na dapat pagtuunan ng pansin? Bitak-bitak na ang kalsada namin dito. Hindi na malakaran ng ayos kasi nga warak-warak. Kapag naman umuulan, hindi na talaga makalakad ng ayos kasi hindi pa natutuyo yung tubig o baha. Ilang beses na kayo nangako na ayusin yan, pero ano nangyari? Wala! Palibhasa ayos lang sa inyo kasi hindi kayo nakaranas na paghihirap. Puro kasalita, wala naman nangyayari. Tingnan mo yung klinik na yan. May natulungan ba ng mga residente? Wala. Ano yan? Design lang. Palibhasa okay lang sa inyo na hindi bigyan ng atensyon kasi may pribilehiyo kayo sa magagarang ospital. Ganon?
Mukhang naapektuhan ng masamang panahon kanina ang mga residente dito. Rest assured, ginagawa po namin ang lahat ng makaya namin para matulungan kayo. Malapit na naman kasi ang eleksyon, kaya puro mabulaklak na salita ang lumalabas sa bibig niyan. Payaman kayo ng payaman kapag may bago kayong project eh. Puro kayo pa project eh, kayo lang din naman nakikinabang. Ginawa niyo pang excuse yung sitwasyon namin. For sure, dinudukot niyo rin ang perang pinaghihirapan namin, mga kurakot. Iba yung clinic na sinasabi ni Mayor Ismail na pinatayo niya. Kaya natin. Ha? Ito na ba yun? Clinic ba to? Or abandonadong kwarto? Compile natin lahat ng mga impormasyon na makakalap natin ngayon. Sige. Alam mo, boy, matagal na yun ito pinag-iisipan eh. Safe po itong ginagawa natin. Kasi, sikat na pangalan sa politika yung pinupunterya natin eh. Oo. Ayaw mo ba mas i-pursue yung iba mong talent? Tulad ng... Yun, singing. Di ba magaling ka kumanta? Okay lang. Mas safe ka rin dun. Inisip ko kasi... Ba yun? Sino maglalabas ng mga bawon nilang mga korap dyan pagka walang nagsabi? Parang pagka walang nagsalita, sino makakaalam? Nakakasawa lang kasi. Imaginein mo, may mga naghihirap dyan para lang makakain or makasurvive. Tapos sila nagpapakasarap lang dun. Oo naman. Yaman-yaman ng Pilipinas, pre. Tapos kukunin lang nila yung mga kalahati ng mga pera natin dyan na pinaghihirapan natin. Hindi ako papayag ng ganun-ganun lang. Tsaka dapat kailangan mo mamulat yung mga tao na dapat tama yung mga binoboto nilang. Tama. Tsaka imaginein mo, sinong mananagot pagka wala nagsalita. Hindi naman kasi pwedeng forever lang tayo na nagsasuffer eh. Kailangan ng hustisya. Pre, tingnan mo, na-upload ko na, marami nakakita. Diyan na ba nagkatapos trabaho mo sa student journalist? Or may kailangan ka pang gawin? Ito lang, di ko rin alam eh. Tingin ko marami pa akong kailangan gawin. Ewan ko ba? Hindi ako mapakali. Ano mo, nandiyan nga lahat ng gamit ko para sa kaso ko sa bag. Alam mo, boy, huwag mo na problemahin yan. Pupunta raw kami La Union next month. Isama ka raw namin, sabi ni Mama. Masyado raw tayong stress. Di ba, may kasabihan na masama maglakwatsa bago mag-graduation kasi baka daw madisgrasya. Sabihan lang yun, huwag ka maniwala. Tsaka, boy, La Union na yun. Gusto ko na rin mag-unwind. Hoy, magnanakaw! Ako. Ba't kasi ka nakaharang? Ba't wala kang helmet? Ano ba naman yan? Ang dami namang magpunta ako dito sa Pilipinas. O ano, nahuli mo ba? Hello? Ma'am? Nakuha ko na. Ang init naman dyan. Ano yung mag-stop? Naku siguraduhin niyo lang na hindi masisira yung gamit. Kailangan ko yun. Hoy, hello! Ba't hindi ka
Matunog ang pangalan sa politika pero takot ka sa isang batang katulad ko? Natatakot ka bang malaman ng buong bansa ang pangungurakot na ginagawa mo hanggang ngayon? Ewan ko ba? Bakit may mga nabubuhay pang mga taong katulad mo na wala namang nadudulot na maganda sa bansang ito? Isa kang nanakaw. Buhay ka pa pala? Ano bang mapapala mo sa lang ha? Sa tingin mo ba magiging ligtas ka pa rin pati ang mga mahal mo sa buhay pagkatapos ito? Kapag pinagpatuloy mo pa to, simulan mo nang manalangin para sa buhay niyo. Wait na, tapusin mo na. Na-upload niya na sa social media yan. Masusunod po, ma'am. May maniniwala kayo sa kanya? Bata lang siya. Walang maniniwala sa isang tulad niya. Ay, oo nga pala. Kaya mo na ba may mag-isa mamaya? Kasi, nilakad ako. Hindi kita masasamahan. Oo naman. Di naman na ako bata, parang kailangan mong samahan ako lagi. Mag-ingat ka. Di ako pa mawala ng anak. Sorry, ma. Naulunin kita. Pakilomero ka. Ayaw mo naman isa papabuhin mo. Hawak ko ngayon ang mga ebidensya at impormasyon laban kay Mayor Hazelyn Dismaya. Base sa akin nakalap na impormasyon, ang budget na nakalaan para sa mga projects niya ay pabawas ng pabawas pagkalipas ng panahon. Nag-conduct na rin ako ng research online at kahit isa sa mga nakita kong news article at reports ay wala akong nakitang nagbigay ng transparency report na nagpapakita kung saan at paano ginagamit ang pera ng taong bayan. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit nawawala ang pera ng taong bayan? Kung hindi po ito ginagamit para sa mga projects na nakalaan para sa mga mamamayan, saan po ito winawaldas? Mayaman po ang Pilipinas, sadyang ninanakawan lang po talaga tayo. Alam ko po na sa ginagawa kong ito ay pinapahama ko ang sarili kong buhay. Pero isa po akong student journalist. At bilang isang journalist, trabaho po naming ibunyag ang katotohanan at ipaalam sa publiko ang mga kaganapan. Mama, pasensya na po sa aking mga nagawa. Kung naging makulit man po ako, pasensya na po at hindi na po tayo magkakasamang muli. At sa kaibigan ko pong si Siege, maraming salamat sa tulong mo, pre. +1 na +1 ka sa langit. Pasensya na at di ka makakasama sa La Union. Sa susunod na buhay na lang. Yun lamang. Salamat. Dahil sa kumalat na film na gawa ng isang student journalist na si Mark Dominic Faustino, iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad si Mayor Hazel Dismaya. Under investigation din ang mga proyekto na nakailalim sa pangalan ng mayor. Kami naman ay lubos na nakikiramay sa pamilya ni Mark Faustino. Habang buhay naming ibabaon sa aming isipan ang iyong katapangan. Kamusta
Nasa na sa langit. Nanagot ang mga kailangan managot. Nagawa mo. Pasensya ka na sa bulaklak. Naubos pera ko sa La Union eh. Ina na ako. Bye-bye. Uy, tignan mo to. Di! Tuloy-tuloy! Ito yung second clip. Anak si Aling Marie dahil sa kakulangan ng tao at kagamitan. Limahin yan. Pupunta raw kami La Union next month. Isama ka raw namin, sabi ni Mama. Sino yung flower mo? Para sa patay ba? Ba't pink? Boy, paano boy? Paano boy? Paano? Puro